Yung sanglibutan ngayon, busy sila kung paano sila makasurvive sa kahirapan. Sa init nga lang eh. Grabe ng paningkamot ng sanlibutan karon. Dahil terrible ang init karon. Amen po ba? Pero hindi sila naningkamot. Mulakaw. Musunod sa pagkamatarong sa atong buhi o gamahanan nga Diyos. Masamot pa, mga minamahal, nga ginalakawan nila ang gusto sa ilang unod. Ang kanilang mga pita ng laman. Amen po ba? Pero mga Kristiyano na pinagpala ng mahal Pinoon, wala ng panahon diyan. Wala nang bahagi, wala nang oras. Ang mga bagay na pakanabang lamang sa laman. Amen? Dahil yan po ang turo ng banal na kasulatan. Yan ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Everybody shall praise the Lord. Basahin natin ang Biblia. Galatia 5:16. Praise the Lord. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, ang talata ay 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong, yung buhay na palakpak po, para sa ating pong utos yan. Sinasabi, amen po ba? Mga minamahal, na kinakailangan ang mga Kristiyano ay lumakad sa nais at katwiran ng ating pinakamalang Pinoon. Sa espiritual na pamumuhay. Amen po ba? Gawin ang nais at gusto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin gawin ang gusto ng ating laman. Dahil kahit mapasayo nga ang lahat. Munambok ka man ng tudo, mudako man ng imo lawas. Mga minamahal, kung malayo naman ang pamumuhay mo sa nais at katwiran ng ating mahal Panginoon, sa espiritual na pamumuhay, useless yan. Amen po ba? Baliwala ang lahat ng bagay na yan. Kahit nag-o-overtime ka pa. 6 to 12. O 6 to 4 ng hapon pa. Mga minamahal, ang araw ay gagawin mong gabi. Ang gabi gagawin mo pang araw sa pag-o-overtime mo. Para makamit mo ang mga biyaya. Hindi mapapakinabangan yan dahil para lang yan sa pita ng laman. Pero kung ang nilalakaran mo, kung ipinamumuhay mo ang nais at katwiran ng ating mahal na Panginoon, wala kang problema sa mga bagay na nais ng buhay mo. Dahil idadagdag na yan ng ating mahal Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, ng mga tunay ng Kristiyano, mga minamahal, hindi na lumalakad sa pita ng laman, sa mga bagay sa sanlibutan. Amen po ba? Dahil hindi ka lang pagpalain ng ating Diyos sa lahat ng bagay, magkalayo pa ang kalayo ng mahal na Panginoon sa imong kasing-kasing. Importante talaga yan. Hindi man tayo good perfecto pa. Amen po ba? Nagkakamali tayo. Usahay, nagkakasala tayo. Pero kung padayon nato ginapadilab, kahit nagkakamali tayo, mga minamananing kamot tayo, na magdilaab ang kalayo sa Ginoo sa atong kasing-kasing, mga minamahal, ang gugma sa Ginoo, nga gadilaab, ang pagtuo nga gikan sa Ginoo, magadilaab ang kaluyahon nato, ang atong mga sala, sunugon lang na sa kalayo sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ingon sa Biblia,
ang Diyos natin ay Diyos na mamumugnaw. Basahin natin, Hebreo 12:29. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata ay 29. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Medyo malalim na talata ito. Amen po ba? Kaya mayroong ibig sabihin ito. Ito'y nagsisimbolo ng kabanalan at kadakilaan ng Diyos, naglilinis, nagbibigay ningas at liwanag sa ating buhay. Everybody shout praise the Lord. Siyempre kalayo yan eh. Amen po ba? Mga minamahal. Pero ang kalayo, na ginaingon diri, dili sa tao nga kalayo. Kalayo sa Ginoo. Amen po ba? Mga minamahal. Kaya nagsisimbolo ang kalayo niya ng kabanalan. Kadakilaan. Naglilinis. Nagbibigay ng ningas. At liwanag sa ating buhay. At tumutupok ng ating mga kahinaan. At mga pagkukulang maging mga kasalanan na hindi natin minsan nababantayan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamala pa yan. Kaya tayo, dili man tayo makatupok ng atong kahinaan. Amen po ba? Sino kayang tupukin ang ating mga kanya-kanyang kahinaan? Marami pa naman tayong kahinaan. Amen? Pero kung pinaningkamutan nato kanunay, bisan may kahinaan tayo nga magdilaab, ang kalayo sa Ginoo nga naa sa ato kasing-kasing mga minamahal, matutupok yan. Amen po ba? Mga minamahal, dahil ang kalayo na yan, dili nga sa tao. Kalayo sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Maging ang ating kasalanan, gaano man yan kalaki, pag abot mo diri, maningkamot ka. Lipayon ang Ginoo. Hindi ang kaugalingon mo. Amen po ba? Dami ka na ng kapakyasan, hindi ka pa maningkamot kung nakadiri. Ay samtang gapaabot pa kita sa pagbalik sa Ginoo, dako pa ang atong paglaom. Mapasailuhon pa ang Ginoo. Biskan ano pa kapula, ang imo sala may mong puti sama sa yelo, sama sa niebe o balahibo ng tupa. Nga naman, gadilaab dire ang gugmas sa Ginoo. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong kasi pagka nakadiri ganing kamot kalipayon ng Ginoo, spiritual na paglakaw yan. Pero kung nakakadiri, mo kagilingon lang ginalipay mo, pita ng laman. Ang ginapaningas mo. Pita lang ng laman, ang ginakalayuhan mo. Amen po ba? Gusto lang sang imo unod. Ang kalipay. Dili para ang kalipay sa atong buhi o gamhanan niya Diyos, mga minamahal. Kung ikaw galakaw sa espirituhan ng paglakaw, pangabuhi, mga minamahal, naningkamot ka, sugo na sa Ginoo. Pag isunod mong sugo sa Ginoo, dili ka lang pakaunon sa Ginoo para sa imong unod. Pakaunon ka pa sa espiritual nga pagkaon. Mabusog ka, labihan na sa presensya sa Ginoo. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya swerte nga tayo. Pinagpala talaga tayo. Amen po ba? Maraming Kristiyano, ang kaluyahon di masunog.
Ang kanilang mga sala, dili mapasaylo. Nga naman, wala sa kanila ginabubo ang espiritual na pagpapala. Nagikan sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Dito lang. Dito lang. Dito lang ginabubo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang masaganang espiritual na pagpapala. Kaya tayo po, mga minamahal, nakakapaningkamot, sundin ang kabubuton sa Ginoo. Amen po ba? Grabe ng init eh. Nandiyan pa rin tayo sa kabanalan. Grabe ng hirap eh. Bibigay pa rin tayo ng sobra sa eksakto. Kung di tayo ginabubuan ng espiritual nga panalangin, mabuhat ba nato na? Amen po ba? Tungod ginabubu sa Ginoo. Espiritual na pagpapalang kanyang presensya. Hallelujah, purihin. Ang banal na pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kanunay, di siya nagkulang, mga minamahal. Hindi siya nang iwan. Hindi siya nagpapabaya sa matagusa kanato, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil matinumanon ang Diyos na buhay na atong pong pinaglilingkuran sa banal na ministeryong ito, mga minamahal. Singgit na Leo, praise the Lord. Kaya ano sabi po ng unang Tesalonica, 5:19. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 19. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Praise the Lord. Warning to. Huwag papatayin ang ningas ng Espiritu. Everybody shout hallelujah. Huwag papatayin, mga minamahal, ang gadilaab nga kalayo sa atong buhi o gamhanan nga Diyos, mga minamahal. Maaaring itong mamatay talaga. Kung magpagahi ulo ang mga Kristiyano sa nais at gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal? Pero kanang hindi gahi ulo, ampingan gud nila. Nga kanunay magdilaab ang kalayo sa atong buhi o gamhanan nga Diyos. Kaya nagapaabot kita sa ano ginapaabot na to? Saad sa Ginoo nga balikan kita. Nga nagalakaw sa espirituhanong nais at gusto ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Hindi po ang Amerika, mga minamahal, ang inaasahan nating pupunta sa atin. Amen po ba? Kundi ang inaasahan natin, nangako na babalik at kukunin tayo, mga minamahal, ay ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Mauna ginawarningan kita, nga dili patyon. Huwag nating patayin ang ningas ng Espiritu. Ang gadilaab nga kalayo sa Ginoo sa atong kasing-kasing, mga minamahal, dili ko dapat mamatay. Sama yan sa 10 berhen sa Biblia. Kanunay nato marinig ang talatang ito. Ang 5, matalino. Ang 5, hindi matalino. Kasi itong 5, habang gahulat sila sa pamanhunon nila, ginaampingan nila ang nagadilaab nga kalayo sa ilang lampara. Amen po ba? Paano ampingan? Dili ito mamatay. Amen? Mga minamahal, meron silang reserbang langis para hindi ito
mamatay. Pag naubusan sila, meron silang ilalagay. Kaya tinawag silang matalino. Matagal yung pamanhon nun. Dumating mga minamahal. Nasustain nila mga minamahal ang kalayo sa ilang lampara. Pero itong 5 na hindi matalino, mga minamahal, wala, tuloy-tuloy na matay yung kanilang lampara. Hindi na sustain. Wala ng langis. Amen po ba? Siguro, malayo pa man. Matagal bumalik ang mahal na Panginoon. Nagdisko-disko muna sila. Nagsabong-sabong muna sila. Punta muna sila sa mga butang sa sakalibutanon. Wala sila kabalo kung noong oras maabot ang pamanhonon. Amen? Kalit lang pala, nag-abot ang pamanhonon. Di na nagsiga. Wala reserba. Di nila naampingan ang kalayo. Nga anaa sa ilang lampara. Pag abot sa pamanhonon, nakilala tong 5 matalino, gipasulod sa kumbira. Katong 5, dili kinilala. Kinsaman mo! Dili ka mong pwede makasulod. Paano man? Wala nagakalayo ang kalayo dito sa ilang lampara. Pero katong 5 nga nagakalayo, grabe kalipay sa ilang pamanhonon. Ihandaan pa sila ng espesyal na handa. Ganon din tayo. Pag hindi natin pinatay ang ningas ng Espiritu, anytime bumalik ang mahal na Panginoon, miskang piyong-piyong ka dira, i-rapture ka sa Ginoo. Waon ka sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Walay espesyal sa harapan sa Ginoo sa mga Kristiyano. Amen po ba? May tamang paghukom. May tamang pamantayan ng ating pong pinakamahal na Panginoon at lahat dinadaan sa kalayo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Mauna nga ang kalayo sa Ginoo sa atong kasing-kasing, always dapat kanunay kini nagadilaab. Amen po ba? Aron kita makasiguro na dili mapakyas ang atong paningkamot pagpangalagad sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Lisod boy. Amen po ba? Yung iba dito, 1985 pa. Yung iba dito, 1999 pa. Amen? Mga minamahal, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years na nangalagad sa Ginoo. Nakita lahat sa Ginoo na. Tipay ang Ginoo ka na sa pagpangalagad niya 25 years. Jasiga. Amen. Ang kalayo sa Ginoo, mo na nga ampingan sa panahon ngayon. Dahil tayo nasa huling araw na. Ibaling wala kang mansyon, ibaling wala kang kotse, o mga bagay na dapat nating makamtan, basta magapabilin nga gadilaab ang kalayo sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Nga naman, pag abot dito sa gingarian sa Ginoo, labaw pa sa mga butang nga ginapangandoy nato ang atong maangkon didto sa tinuod natong puloy-anan hantod sa kahanturan. Yung buhay na palakpak para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ganun kahalaga, mga minamahal, ang atong pong pagkinabuhi sa nais at katwiran po ng ating mahal na Panginoon. Ito'y nagre-reflect, mga minamahal, sa mga espiritual na butang. Ang mga espiritual na butang, bahandi dito sa gingharian sa Ginoo. Mao kana nga dili musugot ang atong buhi o gamhanan nga Dios, nga ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing mangandoy tayo, mga minamahal, sa mga butang nga ulod nun diri sa kalibutan. Amen po ba?
Mga minamahal, praise the Lord. Kaya mga butang sa kalibutan, dili na makakadto sa gingarian sa Dios. Pag abot sa takna, ang tanan nga butang diri sa yuta, mubalik ra na sa abog. Mubalik lang na sa abo. Amen po ba? Mawalay pulos ang tanan nga butang. Kasi tanan nga butang, ukman sa gadilaab nga kalayo sa atong buhi o gamhanan nga. Sino makatindog dira? Amen po ba? Sino magmalahutay, ana, mga minamahal na paghukom? Ingon ang Biblia, katong mga matarong. Katong nagalakaw sa nais at katwiran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Last verse, Isaiah 33:14 po. Hanggang 16 pala to. Praise the Lord. Sa aklat ng Isayas, Kapitulo 33, ang talata ay 14 hanggang 16. Sa 14, ang mga makasalanan sa Sion ay nangatatakot, nanginginig ang mga masasama. Sino sa atin natatahan sa mamumugnaw na apoy? Sino sa atin natatahan sa walang hanggang ningas? 15. Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Siyang umahamak ng pakinabang sa mga kapigatian, na inuurong ang kaniyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol, na nagtatakip ng kaniyang mga tainga ng pagdinig ng tungkol sa dugo, at ipinipikit ang kaniyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. 16. Siya'y tatahan sa mataas, ang kanyang dakong sanggalanan ay ang mga katibayan ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sagana. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating pong Kasi kung tayo po mga minamahal, praise God, ay lilinisin ng apoy ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga kahinaan, lahat ng ating mga kasalanan, tutupukin din naman tayo. Amen po ba? Kung hindi tayo lalakad sa pagiging matuwid sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Ay kahit ang impyerno hindi mananaig sa kalayo sa Ginoo. Amen po ba? Mga minamahal nga naman, ang kalayo sa Ginoo, gamhanan sa tanan. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong Mauna gani nga ang atong mga kaugalingon, mga minamahal, hindi naton isalig. Bisan kinsa. Kita mismo. Magbaka-baka, trabaho. Hantod may kinabuhi. Ayaw pagluya-luya. Uban ang kahadlok. Ug taas niya respeto sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ang nagabuhat sa tanan para kanato. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na nakilala sa mga misteryong ito. Maging sa ating mga batasan, di siya nagkukonsenti. Mga minamahal, praise the Lord, talagang kanunay kita ginadisiplina sa atong buhi o gamhan ng pinagi sa kalayo sa iyang barang spirito. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, aron maging takos kita. Amen. Yabisan diri sa sulod simbahan, mga minamahal, ang Ginoo gapahibalo sa atong mga huna-huna, mga minamahal, kung naa kita diri, ang kahadlok ug pagrespeto sa presensya sa Ginoo, ipakita nato. Kay kinanglan, espirituhanong paglakaw. Amen. Mga minamahal, ang atong buhaton stubangan sa Ginoo, aron mo uli kita na sumasagana ang dakilang biyaya ng ating di maimting ating bulsa. Amen. Hindi maimting ating tahanan. Ano man, uli ka gikan overnight. Galakaw ka sa espirituhanon niya pagsimba.
sa tubangan sa Ginoo. Puno ka ng panalangin. Gikan sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Mahimo na sa Diyos? Mahimo. Kay buhi man ang Diyos nga atong ilagaran. Pero kung patay ang Diyos natin, walang kwenta, matulog na lang tayo. Amen po ba? Pero tungod buhi ang Diyos nato, di bali maghubag ang mata nato, makapoy ang lawas nato, mga minamahal. Kaya ang Diyos magapanalangin man ng sagana sa matag usa ka nato. Yung buhay na palakpak muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Dili lang ka panalanginan sa tanan nga butang. Amen? Ang kalayo sa Ginoo. Mao nang importante. Magadilaab na. Samtang buhi ka. Nga gapadayon paningkamot sundin ang nais at katwiran ng ating pong pinakamamahal na kay kompleto man ang panalangin sa Ginoo. Amen? Kaya siya ang Ginoo nga hindi kuripot. Hindi ka pamuyboy. Amen po ba? Siya ang Ginoo nga puno sa kagandahang loob dahil pinili niya tayo aron ibukbo ang kasaganaang dala niya gikan sa langit. Dala sa Ginoong pagbumabayan, dala niyang kasaganaan niya panalangin. Amen po ba? Kaya kita dili magduha-duha. Kinanglang gakalayo ang atong pagtuo. Gakalayo ang atong panagiusa. Sama sa mga apostolis o magtutuo. Kaniadto. Amen po ba? Mga minamahal, aron kita mahimong kahayag sa kalibutan. Sa atong silingan, sa atong mga loved ones, para sila man din makalapit sa paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kay tanan nga butang dire, perpekto nga pinlano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dili pwede masunod ang plano sa tao. Ubisan kinsa man. Kinahanglan hilabi na sa huling panahon na ito, mga minamahal. Ayaw ka man sa musugot ka man sa pulong sa Ginoo. Masunod, matuman ang planong perpekto sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Palakpakan natin ang ating pong mauna nga walay pambog bisan kinsa. Amen po ba? Mga minamahal, kay inilang ang pinaka-perpekto nga plano sa tibuok kalibutan. Ang plano sa atong buhi. Gamhanan niya Diyos nga ang tanan muagi sa kalayo sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Yung buhay na palakpak para sa ating mahal. Kaya umawit tayo, mga minamahal.